Hi guys, ito ay sagot niya doon sa vlog ko before na about doon sa nag-ayos ako ng energy kasi dito sa amin sa Czech Republic is ganun. So, ngayon ganun. Dati hindi. Kasi dati free accommodation kami. Pero ngayon kasi kami na naghanap ng bahay namin, kami na nag-asikaso ng mga ano namin, ng mga accommodation namin. Kami yung naghanap ng bahay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa gas, bayad sa heater. So, sa amin lahat 'yon sa amin kasi nga tapos na kami sa free accommodation. So, sa mga kagaya ko na nakakaranas ng ganito, eto, konting ano lang no, kasi sabi niya, hirap pala niyan, paano ko malakas mag-consume ang kasama mo sa bahay, eh di damay ka. Yes, damay talaga ako. So, tatlo kami magkakasama kapag may isa sa amin na malakas mag-consume, tapos halimbawa kahit matipid ako, malakas mag-consume yung kasama ko. So, maaano namin yon damay-damay kaming tatlo. So, dahil ang ano naman dito is parang Pinas lang din, kapag room for rent, kapag mas malakas gumamit yung kasamahan mo sa bahay is madadamay ka rin talaga. So, same as that. Same lang din dyan sa atin sa Pilipinas. Parang ganun yung scenario namin. Now, kung kayo ay free accommodation, hindi nyo ito mararanasan guys. Kasi pwedeng si employer ang nagbabayad ng bahay nyo. Ganyan. Kung free accommodation kayo, hindi nyo to mararanasan. Pero kapag free accommodation, may mga cases na meron lang kayong allotted. For example, sa tubig, halimbawa is kailangan per head kayo sa isang buwan is 9 cubic meter. Something like that. So, 9 per month. Per head pala, 9 cubic meter. For example lang yun guys. So, kapag yun ay free accommodation, kapag lumampas kayo ng sobrang ng gamit, sobrang excess nyo ng gamit, so, nangyayari talaga yun, nasisingilan kayo ni company kapag sobra-sobra ang laki ng inyong taas ng inyong energy consumption, water consumption, something like that. Pero kapag naman halimbawa kayo ay solo lang din, kayo naghanap ng bahay nyo, for example, ito si company, hindi kayo pinupayda ng bahay, pero naghanap kayo ng bahay. Kasi ganyan kami dati. So, kami ay hindi na provide ng bahay ni employer namin, kami naghanap. Kasi yung una kong dating dito sa Czech Republic, meron silang paggamit na bahay na ang babayaran namin is 6.5. So, doon sa 6.5 na yon ang mangyayari dyan, doon sa 6.5 na yon lahat-lahat na yon sila nang bahala dyan. Tapos, doon naman sa, lumipat kasi ako noon lumipat ako, doon naman sa nalipatan ko, ganun naman siya na, magbabayad din ako, ito yung amount na babayad ko, pero hindi rin ako nagbabayad ng tubig, ng kuryente, ng ganyan. Wala din ako alam sa pag-ayos niyan. Kaya lang, at the end of the year, kapag sobra excess yung gamit namin, sisingilan kami ng malaki ng may-ari ng bahay. So, yun naman yung case nung time namin. Pero, dito sa nalipatan ko kasi, noong nag-free accommodation ako dito, lumipat na kasi ako ng company. After 9 months, lumipat ako dito. Dito sa nalipatan ko is wala namang ganun. So, walang ganun guys na, walang ganun. Sila nagbabayad, gamit lang kami ng gamit. Kaya lang after 3 years nga, natapos na yung free accommodation namin, kami na yung pinaghanap ng sarili naming accommodation. At eto nga yun, yung sarili naming accommodation, sarili naming bayad ng kuryente, nakapangalan siya sa akin, sarili naming bayad ng hindi, yung tubig at saka yung heater, sa may-ari siya, kasama sa bayad namin sa rent. Pero ang deal sa amin ng may-ari, kapag malakas kaming gumamit ng heater at saka ng tubig, babayaran pa rin namin siya. So, parang kapag nag-excess kami, at the end of the year, magbabayad pa rin kami sa kanya. So, ganun yun. Kaya, kailangan talaga gas, water, electric, and saka yung heater namin, dapat talaga is magtipid kami lahat dyan. Kasi, meron siyang allotted na payment. For example, sa tubig namin, 700 per head. So, kung halimbawa this month is lumampas kami sa total, kasi tatlo lang kami, 2,100 crowns, lumampas yung gamit namin. So, pupunta na siya, ano na siya as excess namin. For example, na-excess kami ng 1,000. So, the next month, ganun ulit, nag-excess kami ng 1,000. Kung ilang buwan kami nag-excess, pagpa-plus-plusin yun at the end of the year, so, maiipon siya, kailangan namin siyang bayaran. Kaya doon sa may mga lumipat ng bahay, tapos sisingilan kayo ng extra, kasi nga, sabi is malakas kayo sa gamit ng heater, mostly kasi heater malakas kayo sa gamit ng tubig, kasi nga po, hindi natin napapansin, meron kasi sila lang dyan na naka-allotted. Halimbawa, ang payment nyo sa inyong apartment is nasa 7,000 per head, dyan sa inyong tinitirhan ngayon. Ngayon, akala nyo yung 7,000 cover na niya lahat. Ganon. Pero itong si may-ari, for example, ang binigay niya lang na ano sa inyo is
500 para sa water, 500 para sa gas, 500, parang nilasan niya ng 2,000 yung 6,500 nyo. So, yung 4,500 para sa rent, tapos yung 2,000 is para doon sa gamit nyo ng mga energy, water, heater, and gas. Eh, kung lumampas kayo doon sa allotted niya, tig pa 500 every month. So, automatic yun na magiging excess nyo yun. So, may mga nangyari dito, 25,000 ang babayaran after at the end of the year. Meron akong kakilala, tig-18,000 sila at the end of the year. So, I think apat sila. Tig-18,000 sila at the end of the year. Per head yun Kaya kailangan talaga pag ganito yung scenario nyo, lalo na kapag kayo ang nagbabayad ng bahay nyo, magtipid po kayo sa paggamit ng tubig, kuryente, gas, and heater. So, yun talaga yung masasabi ko, no? Kasi kami talaga nag-ayos ngayon. So, ngayon talaga monitor namin lahat. Kaya tubig yan, kahit ang may-ari kahit every month kasi may ano na kami sa 700 talaga sa may-ari. So, yung tubig, minomonitor pa rin namin. Kasi pag lumampas kami doon sa per head namin na 700, ibig sabihin, magkakaroon kami ng excess. Pero, ito naman ang kagandahan, no? Kapag naman doon sa ibinayad namin is, meron naman siyang natira, ibabalik naman siya sa amin. Yun ang kagandahan doon. Kagaya diyan, sa kuryente namin, 3,000 yung allocated namin. Every month. So, tigwa 1,000 kami per head. So, dun sa 3,000 na yun, kapag hindi namin siya naubos, halimbawa, every month may natira siya, kunyaring 1,500. Every month, no? For example lang. 1,500 ng 1,500 every month ang natira. For example, nakaipon siya, kunyari, na 15,000. So, paghahatian namin yung tatlo ang 15,000. Ganun yun, at the end of the year. Now, for example, 15,000 na natira sa amin doon sa kuryente. Ngayon, nagkaroon naman kami ng excess sa gas. Ang gas namin nag-excess naman kunyari ng 10,000. So, doon namin siya itatapal. Gets nyo? Doon namin itatapal yun sa gas. Ganun siya. Kaya doon sa mga nangungupahan dyan na kayo nagbabayad ng renta, ganun ang kalakaran dito sa Czech Republic na hidden lang sa atin. Kaya ko lang siya nalaman kasi nga, dumating kami sa point na kami na talaga yung nag-ayos ng lahat. Pangalan ko ang gas. Nasa pangalan ko rin ang electric. So, yun talaga. Ganun. So, yun. I do hope na may natutunan kayo, no? Magtipid sa paggamit kapag kayo nagbabayad ng bahay. Although, kahit libre pre-accommodation yan, so, huwag pa rin kayong pakampante. So, pero yun. Mostly kasi nangyayari to kapag kayo nagbabayad ng bahay Meron nga, sabi ko nga sa inyo, meron akong cases na 18,000 per head sila na binayaran sa excess. Meron 25,000. Isang buong pamilya nagbayad din sa excess. So, iwasan natin yun. Especially, ang hirap kitain ng pera, mapupunta lang siya sa excess. So, yun lang. Thank you.